Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. Sa dinami-rami ng mga kultura mayroon ng mundo, marahil isa na sa mga pinaka-nakamamangha ay ang malawak at makulay na konsepto ng wika o language. Pwede itong idaan sa pakikipagtalastasan, sa pagmumuni-muni, sa pagsusulat ng mga salita at simbolo, at sa pagkumpas ng mga kamay. Sa patuloy na ebolusyon ng wika, paniguradong dadami palalo ang mga anyo ng komunikasyon hanggang sa mga susunod na dekada at siglo. Pero ngayong linggo, tuklasin muna natin ang ilan sa mga kilala at kakaibang paraan ng paghahatid ng mensahe na ginagamit sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahon ngayon na tuloy-tuloy ang pag-usbong ng teknolohiya, marami na ang gumagamit ng social media para makipag-usap sa iba. Ngunit sa pag-aaral ng mga eksperto, iba pa rin ang benepisyong na ibibigay ng paggamit ng maituturing na tradisyonal na pagsulat ng mga journal. Unang-una sa ating listahan, ang pagsulat ng journal o journal writing. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. Naintindihan niyo ba ang aking tinanong? Marahil marami sa ating deaf community ang nakakaalam nito. Ang ibig sabihin kasi nito sa sign language ay, kumusta ka? Kung saan para sa mga taong walang kakayahang makarinig o makapagsalita, ang paggalaw ng mga kamay o iba pang body movement ang nagsisilbing moda ng kanilang komunikasyon. Ngunit ang sign language ay hindi lamang limitado para sa mga deaf at mute, bagkus may kaakibat din na benepisyo ang pag-aaral nito kahit pa tayo ay nakakasalita o nakakarinig. Kung ano ang mga yan, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Araw-araw nating gawi ang makipag-usap sa ibang tao. Kaya nga marahil uso ang katagang, "No man is an island."
Sa pakikipag-usap kasi ay nakakakuha tayo ng mga bagong impormasyon at nakakabuo tayo ng ugnayan sa ating mga nakakausap. Ngunit para sa mga walang kakayahang makapagsalita o makarinig o ang tinatawag na deaf at mute, isang malaking hamon ang communication. Pero sa mga deaf community ay may makikita tayong uri ng komunikasyon na karaniwang idinadaan sa kumpas ng mga kamay. Ito ang tinatawag na sign language. Ito ay isang uri ng visual language kung saan ginagamit ang hand shapes, facial expressions, gestures, at iba pang body movements na may bitbit na kahulugan kung saan mauunawaan nito ng iyong kausap. Ngunit ang pag-aaral nito ay hindi lamang eksklusibo para sa mga deaf at mute community dahil binibigyan tayo nito ng bagong moda ng komunikasyon maliban sa verbal communication. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral noong 2019 ng grupo ng mga researchers sa Australia, may mga benepisyo para sa tao ang pag-aaral ng sign language. Ilan nga sa mga ito ay ang pagiging bimodal o ang pagkakaroon ng dalawang moda ng pakikipag-usap. Magagawa din daw nitong ma-improve ang paggamit ng code gesture habang nagsasalita, makatukoy ng mga facial expression at mag-enhance ng vocabulary development lalo na sa mga bata. Maliban dito, mayroon din itong social benefits tulad ng kakayahang makipag-usap sa maingay na lugar, kakayahang makipag-usap sa mga miyembro ng deaf community, at maaaring magamit kahit pa sa professional setting. Dagdag pa ng mga researcher, ang pagpapalaganap ng pag-aaral ng sign language, halimbawa ang pagsasama nito sa school curriculum, ay magpaparamdam sa deaf community na sila ay tunay na bahagi ng lipunan at mas magiging inklusibo ang espasyo na kanilang kinabibilangan. Walang pinipiling tao, oras o panahon ang sakuna. Kung minsan kahit ilang beses pa nating sabihin na handa tayo sa anumang uri ng sitwasyon, hindi ito garantiya ng ating kaligtasan. Kaya naman usong-uso sa ibang bansa, lalo na sa mga mahilig mamundok o maglayag sa dagat, ang paggamit ng emergency flares. Sa tulong nito, nakapaghahatid tayo ng mensahe sa ibang tao na tayo ay nangangailangan ng tulong. Ang iba't ibang uri ng emergency flares, alamin sa aking ulat. Mahilig sa adventures ang mga Pinoy, mapa-island hopping, cave explorations, o pag-akyat man yan ng bundok dahil sa hatid nitong excitement. Pero kaakibat ito ang banta ng hindi inaasang emergencies, bagay na pwedeng tugunan ng flares. Ayon sa Tautiaki Moana Coast Guard, epektibong emergency device ang flares para tumawag ng tulong habang ipinaparating sa iba ang iyong lokasyon. May tatlong pangunahing uri ng flares, ang orange smoke, red handheld, at red parachute. Ang orange smoke flare mula sa pangalan nito ay naglalabas ng kulay kahel na usok na karaniwang ginagamit bilang line of sight distress signal kapag maliwanag pa ang sikat ng araw. Ginagamit naman ng red handheld flare bilang epektibong distress signal mapaumaga man o gabi dahil maliwanag ito at may magandang visibility range, kung kaya madali itong mamataan kahit mula sa himpapawid. Karaniwan itong tumatagal ng aabot sa 1 minuto bago ito tuluyang maubos, habang kaya namang humatak ng atensyon ng red parachute flare sa layong 10 hanggang 40 miles. Dahil kaiba sa orange at red handheld, ang parachute flare ay ikinakasa sa ere sa taas na 300 meters. Magliliwanag ito sa ere sa loob ng 40 hanggang 60 segundo bago ito dahan-dahang bumaba. Paalala ng Coast Guard, huwag sayangin ang flares at limitahan ng paggamit ito kapag may malapit na search team of vessel na maaaring makatulong sa iyo. Mainit at maliwanag ang flares, kaya wag din itong itutok sa sarili o kung kanino man upang hindi ito makapaminsala ng paningin. Sabi nga nila, when words fail, music speaks. At kadalasan nga na ginagamit ngayon na pampatanggal ng stress ay ang pakikinig ng mga chill at soft music. Pero alam niyo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang sinasabi nilang maingay at laging galit na metal songs ay may naidudulot pala na magandang benepisyo sa ating mental health. Isa ka rin ba sa mga taong idinadaan sa musika ang nilalaman ng iyong puso? For sure, makaka-relate ka sa expert's opinion report na ito.
Ayon sa pag-aaral, ang pakikinig raw sa heavy metal genre ng mga tugtog ay maaaring makapagdulot ng iba't ibang benepisyo sa ating mental health. Ilan kasi sa mga karaniwan ng pananaw ukol dito o misconceptions, ang metal music raw ay laging galit, maingay, nakakasira raw ng utak at patungkol daw lagi sa karahasan at pang-aabuso. Ngunit ito ay pinabulaanan ng mga leading clinical psychologist. Ayon nga kay Dr. Jacqueline Johnson, isang licensed psychologist, sa kabila ng pagiging loud at energetic rhythm ng mga genre na ito, maaari raw itong maging stress reliever at maaaring makatulong na mabawasan ang ating negative energies sa ating katawan. Napag-alaman din sa isang pag-aaral ni David Greenberg, karamihan daw sa mga taong nakikinig ng heavy metal o intense music ay mas lohikal at complex mag-isip kaysa sa mga hindi nakikinig dito. Ayon pa sa empathizing and systemizing theory at sa tulong ng cognitive styles ng isang tao, mas tumataas daw ang pagpoproseso ng utak ng isang tao sa tuwing nakikinig ito ng mga intense music katulad ng rock at heavy metal. Sa kabilang banda, mas tumataas naman daw ang empathy level ng isang tao sa tuwing nakikinig ang mga ito ng mga mellow music katulad ng soft rock, ballad at iba pa. Sinasabi ng teorya na ang systemization raw ay tungkol sa kung paano mas lumalalim ang pag-unawa ng utak ng isang tao, kung kaya't mas nagiging lohikal at mas malawak ang pag-iisip ng mga ito. Dagdag pa ng isang survey na isinagawa ng Stack Overflow, 2,000 sa 70,000 na coding professionals ang nagsasabing mas nakakapag-focus raw ang mga ito sa trabaho kapag nakikinig sila ng mga heavy metal musics. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, nasa musical taste mo pa rin kung paano nito matutulungan ang iyong sarili gamit ang mga kinahihiligan mong kanta. Ika nga nila, music is therapeutic. Ika nga nila, think positive. Pero saan nga ba tayo dapat talaga magsimula para maging aktibo ang mindset na ito? Walang iba, kundi sa ating mga sarili. Napag-alaman kasi ng mga eksperto na mahalaga na paminsan-minsan ay kumustahin din natin ang ating mga sarili upang masuri at mas maunawaan ang direksyon ng ating mga kinikilos. At yan ay sa pamamagitan ng self-talk. Ang mga benepisyo makukuha mula rito, alamin sa ulat na ito. New Year, New Me. Tiyak marami sa atin ang nagiging conscious o nag-aalala tungkol sa mga maaaring mangyari sa atin ngayong taon. Pero alam niyo ba, nakakaapekto din daw pala ang paraan ng pag-iisip ng isang tao sa direksyon ng kanyang ikinikilos. Kaya naman mahalaga na kausapin din natin ang ating mga sarili upang mas makita natin ang emosyong kumokontrol sa ating isip nang sa gayon ay maiwasan ng kapahamakan. At yan ay sa pamamagitan ng self-talk. Ayon kay Dr. Timothy Legg, isang psychiatric mental health nurse, ang self-talk ay tumutukoy sa ating inner voice na naiimpluwensyahan ng ating mga iniisip, paniniwala at filosofiya. Kaya naman paliwanag ng mga eksperto, maaari pa ring humantong ang self-talk sa pagiging positibo o negatibo depende sa kung paano nito maiimpluwensyahan ng ating mga iniisip at pananaw. Kaya bilang isang uri ng intrapersonal communication, mahalagang isaalang-alang din natin ang kalagayan ng ating sarili bago mag-contemplate at kausapin ang sarili. Samantala, sa pamamagitan din ng tinatawag na positive self-talk ay naapektuhan din ito ang mga pagkilos at desisyon na isinasagawa ng isang tao na nagre-resulta sa iba't ibang benepisyong pangkalusugan. Yan nga ay tulad ng pag-iwas ng sakit sa puso, mas mahabang buhay at mas matibay na immunity. Kabilang din ang pagkakaroon ng magandang pangangatawan at mas madaling maiwasan ang pagkakaroon ng stress mula sa positive thinking at regular self-talk. Kaya naman paalala sa pagsalubong ng panibagong taon, manatiling good vibes at huwag kalimutang kumustahin si self dahil baka yan na ang magiging susi ng iyong tagumpay ngayong taon. Mapaaraw man ng puso o hindi, huwag nating kakalimutan na batiin ang ating mga partners at sabayan pa ng malagkit na pagtingin sa kanilang mga mata. Dahil napag-alaman na hindi lang pala ito basta isang romantic gesture, kundi may mga benepisyong pangkalusugan din palang makukuha mula sa simpleng non-verbal gesture na ito. Kung ano pa mga benepisyong makukuha sa pagtitig sa mata ng iyong partner, tutukan sa ulat na ito.
Ang pakikipagtitigan daw sa iyong partner, lalo na sa may mga long-term loving relationships, ay mayroong mga benepisyong pangkalusugan na makukuha ayon sa pag-aaral. Napag-alaman kasi ng mga eksperto na sa tuwing nagtititiga ng isang mag-partner, nagsisynchronize o nagsasabay ang pagtibok ng kanilang mga puso o ang tinatawag na heart synchronicity. Sa pag-aaral ng University of Colorado at Boulder, 32 couples ang tinest at nakita na ang mga long-time couples ay mas nakitaan ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa kaysa sa strangers at bagong tagpong mag-partner pa lamang. Ito raw ay dahil sa electromagnetic field na mayroon ang ating katawan na nagmumula sa ating mga puso. Dahil sa electromagnetic field na ito, nagpo-produce ito ng emotional energy na dahilan ng pagsisynchronize o pagsasabay ng pagtibok ng puso ng magkasintahan. Fun fact din, ang electrical field ng puso ay 60 times na mas malakas kaysa sa electrical activity na nagmumula sa ating utak. At ang magnetic energy mula sa puso ay 100 times na malakas kaysa sa ating utak. Ilan nga sa mga benepisyong makukuha sa heart rhythm synchronicity na ito mula sa pakikipagtitigan ay ang pagbaba ng tsansang magkaroon ng iba't ibang klase ng heart diseases. Napag-alaman din na ang pagkakaroon ng close at meaningful relationships ay makatutulong na makaiwas sa sakit at magkaroon ng healthy na pangangatawan. Ayon sa Ayurveda University, ito rin ay isang matatawag na social bond na kung saan makakatulong ito na mailayo tayo sa mga gawaing ikasisira ng ating katawan katulad ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo at obesity. Kaya naman tuwing araw ng mga puso o kahit sa ordinaryong araw man yan, huwag kalimutan na sulyapan, titigan at kausapin sa mga mata ang inyong partners at sabihing mahal mo siya. Dahil hindi lamang sa mga benepisyong makukuha dito, kundi para rin sa mas lalong ikatitibay ng inyong relasyon. Fake it till you make it. Tila ito ang peg ng isang halaman mula sa South America na kamakailan ay gumawa ng ingay sa mundo ng biology. Ang tinaguriang shapeshifter plant kasi na ito, kaya umunang gayahin ng wangis ng ibang halaman sa paligid nito. Gaya ng mga tao, sino mag-aakala na pati palang mga halaman ay may kakayahan na matuto at mag-adapt sa kanilang paligid? Kung paano ito nangyayari, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Marami na tayong narinig na iba't ibang wonders na kayang gawin ng mga halaman, mula sa pagiging natural anti-stressors hanggang sa pagiging healing agents. Pero ang hindi alam ng marami, may ilan din pala sa mga ito ang may kakayahan na mag-shapeshift. Ayon sa pag-aaral ng isang Chilean professor na si Ernesto Giannoli noong 2014, natuklasan nito na ang halaman mula South America na Bucilla tifoliolata ay may kakayahang manggaya ng hugis, laki at maging kulay ng nasa higit 100 halaman. Paniwala ni Giannoli, posibleng nakukuha nito ang mga kemikal na ibinubuga ng ibang halaman. Sa 2021 follow-up study ni na Jacob White at Felipe Yamashita, may posibilidad daw na nakakakita ito sa tulong ng lens-like cells sa mga dahon nito para obserbahan ang itsura ng mga kalapit nitong halaman. At voila! Napatunayan nila ito sa isang experiment nang gayahin ng mahiwagang halaman ang katabing halaman na gawa naman sa plastic. Gayunman, hindi pa rin kumbinsido ang maraming plant biologists sa resultang ito dahil sa mga umunoy problema sa disenyo ng pag-aaral. Para sa plant biologist mula Washington University na si Elizabeth Haswell, mas komplikado pa ang mga halaman hindi gaya ng iniisip ng mga tao dahil lang sa wala silang kakayahang kumilos. Anya, ito marahil mismo ang dahilan kung bakit sila natutong umasa sa iba't ibang survival tactics, gaya ng pagpapalabas ng mga kemikal, pagkilos ng mga dahon, at maging panggagaya. Sa ngayon, bagamat marami pang ibang nagsulputan ng mga pag-aaral, palaisipan pa rin sa mga scientist ang sagot sa kung paano ito ginagawa ng tinaguriang shapeshifter plant. Sabi nila, communication is key, pero comprehension is a must. Tandaan natin na kahit gaano pa karaming communication methods ang gamitin natin, hanggat walang handang makinig at umintindi, wala pa ring mangyayari. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At
nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.